Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ngayon ang tatalakayin ko sa ngayon ay al-hawala. Ano nga ba itong al-hawala? Itong al-hawala, ito ay pag-transfer o paglipat o relocation. Ibig sabihin, ito either na ilipat mula dito, kung baga, sa ibang lugar. O kaya, i-transfer mo ang iyong utang patungo sa isang tao na maningil doon sa na may utang sa'yo. Yung itong itong hawala, ito na yung sinasabi nila yung yung utang, pasahan. So ngayon ito, ang kahulugan ng hawala sa luga, ito ay ang paglipat o relocation. Sa istila, ang isang kontrata na nangangailangan ng paglipat ng utang mula sa isang may utang patungo sa ibang tao. Ito ay halimbawa, ako ay may utang kay Abdullah, kay Bro Abdullah. So ngayon, si Bro Abdullah naningil sa akin. Sabi niya, Bro Gino, sisingilin ko na yung utang mo sa akin. So ngayon, sasabihin ko sa kanya, Bro Abdullah, doon ka naningil kay Bro Nabil. Kay Engineer, Bro Nabil. So ngayon, yun ang natin, pagkasunduan natin, na doon ka naningil. Singilin mo doon yung utang ko, bale yun ang ibabayad sa iyo. So ngayon, kailangan pupunta ka doon kay kay Bro Nabil. Nandoon na yung once na tinanggap mo yung ko, yung hawala ko, ibig sabihin nandoon na yung may siga na may usapan na doon. Pag tinanggap mo na yun, either na siya ay magbayad sa iyo o hindi kasi tinanggap mo na yun eh. So ngayon, pumunta ka doon kay Bro Nabil. So sabihin mo na, naningil ako sa iyo kasi pinapunta ako ni Bro Gino doon sa iyo para singilin ko yung utang niya sa iyo at ibabayad sa akin kasi si Bro Gino may utang sa akin. Ngayon. So ito ang tinatawag na hawala. Ito yung ang paglipat. Paglipat ng ng utang sa ibang tao, ipapasa. Hindi yung halimbawa na may utang ako sa iyo tapos babayaran kita diretso kasi may utang naman si Bro Nabil sa akin. So doon kasi singil. Pwedeng ipasa. O ito, si muhil, ito mga haligi ng hawala. Itong si muhil at saka itong si muhal, ito ay si muhal alayhi, muhal abihi at saka yung siga. Ito na yung si muhil. Itong si muhil. Itong si muhil, may utang dito kay muhal. So ngayon, itong si muhil, nang siningil siya ni muhal, sabi niya, punta ka doon kay muhal alayhi. Kasi itong si muhil, may utang ito si muhal sa kanya, kay muhil. So ngayon, itong si naman, si muhal, pinagkautangan ni muhil. So ngayon, itong si sabi niya, i-repair niya doon kay kay muhal. So ngayon, pagdating dito kay kay muhal, dapat sumang-ayon siya. Sumang-ayon siya dito na magbayad. Dapat siya talagang tanggapin ang So ngayon, kailangan alamin nito ni muhal yung kung magkano yung utang ni ni muhal kay muhil. Sino bang nagkautang diyan, bro? Ang magkautang dito si muhil. Oh, at saka itong si may utang din. So, kailangan alamin niya kung magkano. Alamin niya kung magkano yung utang ni ni muhal kay muhil. Kailangan din. Oh.
kailangan din, ha? Hindi ito si Muhil, may utang dito kay kay Muhal. Okay. Oh. Si Muhil, may utang dito kay Muhal. So ngayon, itong si naman, si Muhal, may utang daw kay Muhil. Okay. So ngayon, nang naningil si Muhal kay kay Muhil, sabi niya kay Muhal, daw ka na naningil kay kay Muhal alayhi. Oo. So ngayon itong si Muhal dapat alamin niya kung magkano talaga yung utang ni Muhil kay Muhal alayhi. Baka mamaya konti lang ang utang ni Muhal sa kanya. Tapos ito naman, halimbawa marami yung utang ni Muhil kay Muhal. So hindi magkatugma. So kailangan talaga alamin niya muna bago siya pumayag na maningil dito. Di ba pwede bro yung kahit konti lang yung utang ni Mahal alayhi, yun ang kukunin niya tapos dagdagan na lang yung Hindi pwede. Kasi tinanggap na niya Kung tinanggap na niya, hindi na pwede. Oo. yung ganito. Kunyari, may utang ako kay si Naim. May utang ako sa kanya. Okay. Kung maningil siya, si Nabil may utang sa akin. Ang utang sa akin, ang utang ni Naim sa akin ay 100. Oo. So, si Naim naman, ay si Nabil naman, may utang siya sa akin na 90 KD. 90 KD. Oo. So sabi ko kay Naim, singilin mo si Nabil ng 90 KD, tapos sa akin na lang yung 10 KD. Pwede ganun. Ibig sabihin, yung utang mo kay 100. So ngayon naman, kay Nabil, 90. Sinabihan niyo man ako Sinabihan ka doon ka naningil kay Nabil. So means kulang pa yung pera mo ng 10. Usap na kami na siya naman magdagdag ng 10 Pwede ba yun? Pwede kung ganun. Kasi kompleto naman kung ganun ang kinalabasan. Oo. Basta magpumayag si Bro Nabil na magbayad sa iyo. Kasi yun naman ang utang niya. 90 Pwede 'yun. Oo. Pwede 'yun. So, ngayon, ito yung muhalbihi, ito yung pera, ito yung siningil. Bali, ito yung siningil ng mga to. Siningil ni Muhal at saka ito yung yung pera, ito. Muhalbihi, ito na yun. Tapos ito yung siga, yun ang usapan nila. So, okay. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul gani wa dhulmun fa idza utbi'a ahadukum ala maliin palyatba. Ito sabi niya, ang pagpaliban ng isang mayaman ay kawalang katarungan at kapag ni-retail ang isa sa inyo para sa pagbabayad sa isang may kakayahan, ay dapat niyang sundin. Halimbawa, yung mayaman, pinapasingil na siya ng halimbawa mayaman yung si Muhal. Mayaman si Bro Engineer kasi engineer siya eh. Ngayon si Bro Nabil, nung naningil sa akin, sabi ko, doon ka naningil kay Brother Engineer. Brother, okay. Brother Naim. Okay? So ngayon, kapag pinagpaliban niya, ito ay kawalang katarungan. Magkakasala siya. Kasalanan to. Dapat talaga magbayad siya. Kasi, yun, may kakayahan siya. Dapat hindi niya ipagliban. May kakayahan siya. Dapat niya talaga na bayaran yung si Bro Nabil. Engineer Nabil. Tapos ito naman yung yung pangalawang text. Waman uhila ala maliin palyahtal. Ito naman at kapag nilipat sa isang mayaman, may kakayahan ang dapat niya tanggapin ang paglipat. Dapat niya tanggapin, dapat niya hindi dapat siya hindi aayaw. Kailangan talaga na tanggapin niya kung sinisingil siya. Hindi siya tumanggi.
Yun ang ano nun. Oh. Tanggapin ito, yung ano san, yung uhila. Ito yung ano ng hawala, hawala rin to eh. Kung ano ito. So, ito. Anong? Oh. Paano pag yung may kakayahan? Paano pag wala naman siya kakayahan? Hindi siya magkakasala niyan. Wala siya kakayahan. Lipat sa kanya. Siya na magbayad. Hindi naman siya engineer. Kunyari sa akin na Okay. Hindi naman ako engineer. Wala akong okay. So, pwede kong tanggihan yun. Siyempre, kung wala kang pambayad, wala talagang magawa. Kaya dapat talaga, itong si Muhil, kailangan talaga alamin kung ikaw ba ay may kakayahan bago siya pumayag na makipag-deal pati si Muhil. Itong si Muhal. Oo, hindi dapat siya na talagang agad-agad na papayag. Alamin niya muna kung yung pinapasingil sa kanya, yung si Muhal Alayhi na may kakayanan. Oo. Pero pag hindi, wag siyang agad-agad na papayag kasi once na papayag siya, wala siyang magawa. So, pag pumayag siya, hindi na pwedeng cancelahin niya. Hindi na yun. Bago isip ko, hindi ko pala kaya, babalik na lang ulit sa kanya. Siya na lang ulit singilin mo. Pwede ba yun? Hindi yan pwede kasi yun ang ano na yun ang usapan. Oo. Usapan na yun, oo. Pumayag na siya. Kaya nga dapat doon talaga na alamin niya muna yung sitwasyon ng pinapasingil. Mamaya, balasubas, hindi magbabayad. Oh, di ba? May mga ganun, kahit sabi niya, ba't ka naningil sa akin? Hindi man ako sa'yo nagkautang. Oh, ganun. So, nandun, mayroon dito na hindi sila magkakasundo dito. O ito. Ang mga kondisyon ng hawala, mayroong utang si Muhal Alayhi kay Muhil. Ito, naningil si si Muhil, si Muhal kay Muhil, dito nagkasundo na sila. Mayroon utang si Muhal Alayhi kay Muhil. So ngayon, nag-usap na sila dito na papayag na to, yung dalawa na to, nag-usap na sila. So sumang-ayon naman si Muhil at si Muhal. Sumang-ayon naman na naningil dito kay Muhal Alayhi. So ngayon, itong pangatlo, alam ni Muhil at ni Muhal ang utang ni Muhil bihi at ang utang ni Muhal Alayhi. Ibig sabihin, itong Muhal bihi, alam ni Muhil at ni Muhal kung magkano yung utang utang ni Muhal Alayhi. Kung magkano ba ang utang at saka kung magkano yung utang ni Muhil kay Muhal Alayhi. Ganun. Alam niya ang both side to. Kailangan alamin niya talaga. Ito yung kailangan sa bawat kabila alam nila. O alam niya kasi mamaya ito kahit pero sinabi ko kanina baka mamaya itong utang ni maliit lang. Tapos yung utang pala ni Muhil mas malaki dito kay Muhal. So hindi dapat talaga pantay. Pantay talaga. Sinabi ni Muhil, wala akong utang sa iyo at ginawa lamang kitang representative upang kunin ang pera at ang pera ay akin. Hindi pagkakasundo ni Muhil at ni Muhal. Hindi sa hawala. Hindi sila magkakasundo dito. Tapos sinabi naman ni Muhal, pinakuha mo sa akin ang pera bilang bayad mo sa utang. Kaya kinuha ko. Magulo dito Magulo. Sinabi ni Muhil, wala akong utang sa iyo. Sino inakusahan ni dito? Ni Muhil. Itong si Muhal. Sabi niya, kunin mo lang yung pera doon, hindi para ibayad ko sa iyo. Kunin mo lang dito kay Muhal Alayhi. Tapos itong sinabi ni Muhal, pinakuha mo sa akin ang pera bilang bayad mo sa utang ko, sa utang mo sa akin. Kaya kinuha ko. Yun ang akala niya.
Pero hindi niya sinabi na kunin mo yung pera doon na para ipabayad ko sa'yo. O hindi sila magkasundo. Walang witness. Wala. Wala silang kasulatan. Mahirap to eh. Kasi ito, aasa itong si Muhal eh. Akala niya, kaya pinakuha sa kanya, para sa kanya na yun, para yun ang ibabayad ni Muhal sa kanya. So, sino nagsasabing totoo yan? Para masunod siya kung sino nagsasabing totoo. So ngayon, teka muna. Sinabi ni Muhal, may utang ako sa'yo, subalit ginawa kitang representative upang kunin ang pera at ibigay sa akin. Ang layunin ko ay ibigay mo sa akin. O, tingnan mo, para lamang, inutusan lang niya, tapos, kung sakali may utang man siya kay Muhal, yun, babayaran niya. Kung baka mamaya naman itong pera na pinapasingil sa kanya, mas marami kaysa yung utang niya kay Muhal. Kaya ganun ang o kaya, inutusan lang niya dito. So ngayon, subalit ginawa lang kita representative para lang na makuha yung pera niya. Bala ginawa lang niyang inuutusan lang niya. Utusan lang. Sinabi naman ni Muhal, pinakuha mo sa akin sinabi naman ni Muhal, pinakuha mo sa akin ang pera bilang bayad mo sa utang. Ang layunin mo ay hawala. Ibig sabihin, itong si Muhal, parang binablockmail itong si si Muhal. Si Muhal, Scammer pala to si Muhal. So, ganun. Hindi sila magkaintindihan dito. Hindi sila magkakasundo. Paano ngayon ginawa niya? Masolusyonan niya. Magulo eh. Magulo to eh. Magulo talaga. May utang, ngayon, pinakuha, sinabi ni Muhal, pinakuha mo sa akin ang pera bilang bayad mo sa utang. Tapos naman, ang layunin mo ay hawala. Hawala. Ibig sabihin, ilipat yung ito yung inaasahan ni Muhal. Hawala. Pero, so nag-aaway na sila, pero, ito kasi, hindi sila nakaintindihan, nag-misunderstanding sila. Wala naman siyang sinabi na para pero ito, pinakuha mo sa akin, may utang mo sa akin. Ewan ko kung sino dito magsasabi ng totoo, si Muhal ba o si Muhal? Yan nga, hindi siya paano kayo halimbawa, paano mo sila iso? Kasi yung sinabi mo kanina na parang binlockmail ni Muhal, ay kinampihan mo na si Muhal agad. Kung kailangan mo talaga alam. Wala kakampihan ka mo, dalawa. Paano mo kukunin ang hatol niya? Ang narinig ko sa'yo, ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin yung pera bilang bayad mo sa akin. Ang layunin ay hawala. Ginawa lang pero dito, sinabi niya, wala daw siyang utang sa kay Dito, Dito sa una, sa text, sabi, wala daw siyang utang kay Muhal. At ginawa lamang kitang representative upang kunin ang pera. Doon sa una, walang utang. Walang utang. Naman may utang. May utang, may utang ako sa... May problema, kahit doon sa taas. May problema, Hindi sila magkakasundo. Baka mayroong idagdag si Juan. Engineer na bit. Baka sino yung umako sa sino yung nagbibintang doon. Pag naghatol tayo, hindi pwede yung baka. Kaya siguro. black and white. Ito na. Ito na ang ito na ang, Okay, ito ang okay. Ito. Al-bayyinatu alal muddai. Al-bayyinatu alal muddai
wal yaminu alaman ankar. Ang patunay ay nasa umaakusa at ang panunumpa ay nasa tumatanggi. Oh. So, ngayon pinapasumpa yung kung sino talaga yung ano doon. Yung unang umaakusa. Oh. So, sino bang unang umaakusa dito? Sabi niya, pagtanggalin mo na, intindihin mo na natin ito. Mm. Patunay Oh. ay nasa umakos. Ibig sabihin, magbibigay ng mga Yung paliwanag. Oh, ebidensya. Oh. Oh, katibayan. Oh. Ay nasa tumatanggi. Mm. Si Muhal. Ayan. Tumakas na yan. Ang hahanapin niya pala kung sino yung umakusa at sino yung tumatanggi. Paano natin mahanap dyan sino umakusa? Ayun. Wala akong utang sa'yo. Wala akong utang sa'yo. Siyan yun. Pinakuha. Tumatanggi. Yan, tumatanggi sa mga. Patunay ay yung Wala akong utang sa'yo. Ito kasi yung tumatanggi dito si Muhil. Tumatanggi siya kasi sinabi niya wala daw siyang utang. Oo. Oo. Ngayon ito ang umakusa dito si Muhal. Kasi sabi niya, pinakuha mo sa akin ang pera bilang bayad mo sa utang kaya kinuha ko. Bilang bayad ni Muhil sa utang niya kaya. So dito ang umakusa dito ay si Muhal. Ang tumatanggi dito si Muhil. So, anong gagawin sa kanila? So dito, dapat talaga ang nag-ano, sumusumpa dito ay si Muhil. Oo. Ibig sabihin bro, nakalimutan Siyang manunumpa. Eh, baka matagal na utang. Kinalimutan niya na o sinadya niya kanina. Amnesia. Maaari na ito ay sinadya niya talaga na ano. Oo, sinasadya niya. Oo. Oo. Sinasadya kasi hindi naman basta-basta ang tao naningil. Oo. Oo. Ang naningil ay ang may lakas na loob naningil. Pero yung yung sinisingil, pwede yung magsinungaling. Pero yung halimbawa ako, kung hindi naman totoo na may utang ka sa akin, paano ko magagawa na sisingilin ka na may utang ka sa akin? Maari ang kadalasan ang tumatanggi, yung inaakusahan. Oo, ganun. Pag siya sumingil, nagtatago ka eh. Oo. Pwede ka rin magtatago kung wala ka muna pambayad. Joke lang yun, ha? So, Si Muhel, sabi niya, wala akong utang. Wala akong utang. Siya yung tumatanggi. Tumatanggi Si siya. Muhel, sabi niya, Pinakuha mo sa akin, may utang na. may utang ka, Siya naman ang umakusa. Siya lang umakusa. Kaya ang gagawin sa kanila ay, Patunay yun. Sa umaanot dito. Si, Pinakuha mo sa akin. Ang pera bilang bayad mo. Yun ba ang So, ngayon, simula ang Si Muhel ang panunumpain. parumpain, kaya magsabi siya ng totoo na nag-aakusa dapat katibayan. Tapos ito na yung may utang ako sa iyo, sabi ni Muhil, may utang ako sa iyo, subalit ginawa kitang representative upang kunin ang pera at ibigay sa akin. Ang layunin ko dito ay ibigay mo sa akin. Sinabi naman nyo, pinakuha mo sa akin ang pera bilang bayad mo sa utang. Ang layunin mo. Patunay na yun ang Pinahiram niya si Muhal. katibayan. Na pinabayan. Katibayan. may utang siya. May utang siya. At doon Kasi wala ka nang kasulatan. Belbar to mahirap kasi, Belbar Kaya kailangan mag-provide siya ng katibayan. Si Muhal. At saka halimbawa kung sabi nga niya, pinakamusta ka ng pera, paano ilang bayad mo sa utang sa ano. Kaya maglabas siya ng katibayan din. Katibayan na may Si Muhal pa paano, sino bang so maglalabas siya. Yung sending ko, Ito kasi sa kanya ito dito, formula na ito, albayina to, alalmudday, Alalmudday. ang patunay, ang katibayan, magpapakita ng patunay, maglabas ng katibayan, umakusa. Umakusa. May utang ka
sa akin na sino umako sa ako, ikaw. Ikaw. Ako, diba? Ikaw. Magbigay ako na patunay. Patunay. At ang panunumpa, ibig sabihin manunumpa sa humawak sa Quran. Yan eh. Ako na yun, no? Tumatanggi ako na hindi totoo. Sinusumpa ko. Oo, na hindi totoo yun. No? Tumatanggi na wala akong utang sa kanila. Ganyan. Ang issue lang naman dito pagka paano hanapin kung sino yung umaakusa o sino yung tumatanggi. Pagdating sa kung ano ba talagang katotohanan, wala na tayo doon. Kasi importante implement natin itong usog, itong cross. Paano natin implement para tapos na yung tapos na yung issue. Hindi natin nakita eh. Hindi natin alam. Walang witness. So ang lang doon, halimbawa matapos na, so bahala na sila kung ano yung at least tapos na. Naanuhan na, nahatulan na. Mas delikado eh. So pag sumumpa ka na, wala na yun. mananawit yan kung nagsisinungaling. Pero kasi bago dumating sa panunumpa, yung pagsumpa, kailangan mauna mo na yung isa eh. Yung umako. Yung umako sa. Hindi na mauna yung panunumpa kaya sa umakusa. Dapat may ebidensya ustad. Kasi pag may ebidensya na, Kaso walang ebidensya dito eh. Verbal kasi eh. Pag may binigay na mga usapan. Mga informal lang. Kasi wala kasi kasi hindi ito formal yung nito eh. Hindi formal. Hindi katulad ng mga yung sa mga sa mga exchange, formal talaga. Meron nando doon. Sa mga exchange. 'Di ba? Ngayon pag ito wala eh. Wala. Verbal lang. Question. Okay? Yan na. Halawa Baredia. Posta transfer o paglipat. Kung ang isang tao ay nagbigay ng halaga ng pera sa iba upang ipasa ito sa isang tiyak na tao sa isang partikular na lugar at ibigay ito bilang isang tiwala nang walang pambibilit. Kung gayon, ang nagbigay ay hindi mananagot basta't hindi siya nagpabaya sa pag-iingat nito o hinalo ito sa kanyang sariling pera. Ngunit kung hinalo niya ito sa kanyang sariling pera, siya ay nagiging ganap na responsible sa responsible. Siyang magbabayad talaga siya. Kung halimbawa, ako, nagpadala ko siya ng pera. Sabi ko, Ustad Abdullah, dali mo dito Imam, Ustad, Imam Abdullah, sabi, okay, dali mo itong pera ko doon sa Basilan. So ngayon, hinalo mo. Ngayon hinalo mo yung pera, nilagay mo sa bag mo. So ngayon, meron doon sa bag mo, may mga pera ka rin doon. So ngayon, bili ka ng bili doon sa pagdating sa Zamboanga. May kera. Pero kung hindi ko na alam na ihabit. Pagdating doon sa Zamboanga, hindi ka pabubat ng Basilan, marami kang binibili, sabi mo. Pasal ko kasi marami mga mabibili doon eh. Wala doon sa Maynila, di ba? So ngayon, bumili ka na, baka kamo na maubusan to. So ngayon, pati yung pera pinapadala ko sa iyo, nagamit mo, tapos nakalimutan mo pala. So ngayon, itong pera na to, pag hinala mo doon, mananagot ka, babayaran mo talaga. Pero pag yung pera na yun ay hindi mo hinalo, tapos nilagay mo sa mga safety na mga envelope o kaya mga wallet, nakabukod yun, tapos na-snap doon sa Zamboanga kasi maraming mga snatcher doon. Di ba? Maraming mga snatcher. Malamang yun. Yun. So, halimbawa, sinabi mo sa, Bro Gino, pasensya na, wala ko yung pera mo. Biglang saan ka ba duman? Sa Zamboanga. Wala na, hindi na ako hindi na kita questionin. Wala na yun. Hindi na siya babayad. Wala kang pananagutan doon. Iniingatan mo. Yun. So, ito ngayon ay tinatawag na posta transfer. Ang mga halagang ipinapadala ng mga tao sa institusyon ng koreo upang ihatid sa mga particular na individual ay maaring nahaluan ng ibang pondo at magamit, subalit ang institusyon ay nanatiling responsible sa pagbabalik nito. Kaya ito ay garantisadong masasagot ng institusyon. Iyon na yung mga exchange
Yung mga mananakot. Pero ikaw, wala kang ano doon pagkahalimbawa na snatch lang sa'yo. Hindi ka mananakot doon. Pero wag lang magkunwari kasi bahala ka na mananakot dito. Ha? Hindi na. Wala na yun. Hindi na kailangan doon. Basta yung Kunyari sa buhay, naniwala na ako doon. Sabi niya, Wala na.